Higit sa 450 milyong pisong halaga ng mga equipment na binili ng Pag-asa ang hindi raw lumabas sa kanilang inventaryo. Ayon sa Commission on Audit o COA, pero sagot ng Pag-asa, naka-install na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga nasabing equipment. Aayusin na lang daw nila ang dokumento saka isusumite sa COA. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi nga lamang perang mga nawawala ang hinahanap ngayon ng Commission on Audit, pati yung mga ari-arian ng mga government agencies katulad ng Pag-asa ay hinahunting din nila. Sa 2012 audit nila ay hinahanap nila yung 150 million pesos na worth ng mga equipments na binili umano ng Pag-asa at wala sa kanilang inventaryo. Sa audit ng COA nitong 2012 sa Pag-asa, hinahanap dito sa ahensya tinatayang 149 million pesos na halaga ng mga ari-arian. Sa General Ledger kasi ng Pag-asa para sa taong 2012, nakalista rito na bumili ang Pag-asa ng tinatayang abot sa 300 million pesos na mga kagamitan. Pero kung iahabing daw ito sa aktual na inventaryo ng mga gamit ng Pag-asa, lumalabas na 115 million pesos lamang ang nasa opisyal na record ng ahensya. 115 million pesos ng mga technical at scientific equipment tulad ng mga radar at rain gauge, 23 million pesos na halaga ng mga IT equipment at software din ang wala raw sa inventaryo ng Pag-asa. Sa 2012 pa lamang ang halimbawang yan ng mga hinahanap ng COA at kung titingnan ng kabuang balanse ng Pag-asa, tinatayang 457 million pesos na mga ari-arian ang wala sa inventaryo ng Pag-asa. Nawawala ba ang mga equipment na ito? Pinuntahan namin ang Pag-asa at ipinakita ang audit report ng COA. Sabi ng hepe ng kanilang Finance Division, the items, the weather instruments are there. Okay. Installed nationwide. May inventory lang na gagawin to locate the put memorandum receipt. I mean, property number. Sabi ng Pag-asa, hindi pa lamang nila naiaayos ang kanilang record keeping kaya hindi pa naitatala sa kanilang inventaryo ang mga equipment. Pero inaayos na raw nila ito at isusumite na nila ang kanilang report. Sa ngayon, dahil siguro busy sila sa dami ng hindi pa nila nagagawa na balikan yung mga checks issued report. Pero Ginagawa na nila. Jessica, ayon sa Pag-asa, ay tinatapos na nga lamang nilang inventaryo, hawak daw naman nila yung mga equipment na yan at hindi naman daw nito apektado yung kakayanan ng Pag-asa na mag-monitor ng kalagay ng ating panahon. Jessica? Okay, mukhang aligaga talaga ang maraming tao ngayon sa pag-audit, pag-inventaryo o due diligence ng kanilang mga equipment at yung mga pondo nila. Kung if there's anything good that came out from the alleged pork barrel scam, ito yon, no? Joseph, may vigilance at may due diligence ngang nangyayari. Correct, ma'am. Remember that you had a postscript before na parang ang nangyari sa atin ay nagising tayo, no? So dapat ba talagang ginagawa natin? Nabantayan. Kasi hindi naman pera, pag sinabi kasi nating pera ng gobyerno, ang inisip natin is an abstract concept na sa kanila yung pera, pero hindi. Tax natin yan. So dapat bantayan kung paano ginagamit PDAF man or sa mga equipments ng ating mga agencies, dapat tingnan natin kung tama yung paggastos ng ating mga pera. Jessica. Okay, in the meantime, sabi ng Pag-asa, nandun naman yung mga equipment. Kulang lang o hindi lang na isaayos pa yung kanilang documentation. Correct. Ang sabi ng Finance Division nila is nasa proseso naman daw sila. Dangan nga lamang sa mga ibang areas, no, na pinagbigyan ng mga equipments na yon ay syempre ay busy yung ibang mga tao nila doon dahil minsan tinatamaan ng bagyo. So hindi naasikaso yung pag-inventaryo ng But ang assurance na binibigay sa atin is yung equipment na yon, yung pera na yon, yung 150 million na pera na pinalabas nila ay naibili ng mga equipments at nasa kanila yon, Jessica. Okay, tayo sa media, we're taking the cue from the COA audit report. I wonder if internal sa gobyerno, on their own, no, kahit hindi siguro natin nare-report sa media, meron kaya silang ginagawang follow-up dun sa COA audit report? I mean, has the audit report, for example, been distributed? May kopya ba yan? Lahat ng mga departments and agencies sa gobyerno na nabanggit doon na merong medyo irregularity o merong lapse, no? I think the way to answer your question is explain natin yung procedure ng COA. Yan ay nakita lang natin ng isang malawakan, isang bagsakan yung 2007 and 2002 hanggang to 2009. But
taon-taon na lang ginagawa yung pagsilip ng mga paggastos ng ating mga government agencies, no? Dangan nga lamang at ngayon lang natin nakita ng mga nagulat lang tayo. Pero ang sinasabi nitong si COA Chair Grace Pulido Tan is that every year meron sila naglalabas sila sa mga agencies na notice of disallowances. Kaya lang, dun sa mga nakikita natin dahil gumagawa tayo ng mga story about it, ang nakikita natin yung compliance ng mga agencies medyo mabagal. Kasi dun sa dulo ng mga report, meron diyang recommendations and observations. Tapos, yung mga compliance dun sa mga prior year na recommendations, meron niyang percentage. Ang nakikita natin medyo mabagal sa pag-keep up doon sa pag-comply ng mga inuutos ng COA. Kung halimbawa, sabi ng COA dito sa pag-asa, for example, na dapat ibigay nyo ng inventaryo nyo ng mga equipment nyo. But remember, if you go back to the report, over the years, meron silang arrears na parang 457 or 475 million na hindi pa nila na-account. So parang minomonitor pero mabagal yung pag-keep up doon sa utos ng Okay, I COA. wonder which agency, no? Kasi sa kumpanya, pag merong hindi nagli-liquidate o merong medyo questionable, may tagasita. Sa gobyerno kaya, anong ahensya ng gobyerno ang tagasita? Kasi ang COA, taga-audit lang yan eh. But sino yung magsasabi, oy, ikaw Department of so-and-so, kailan mo isusumite yung mga missing mong resibo o yung iyong liquidation? Meron kayang gumagawa niyan? Well, the way it was explained to us by COA is meron sila, ang nakita kasi natin yung head, yung sa main office ng COA, pero meron silang mga nakatanim doon sa mga ahensya ng gobyerno na COA auditors. Diba sabi ni Grace, ni Chairman Pulido Tan, sabi, para maiwasan yung gano'n nakakagulat na balita na ang daming nagagastos at hindi may paliwanag na PDAF, ay ngayon palang tutukan bawat agency. So may mga COA representatives sa bawat ahensya na kumbaga parang nakatingin over their shoulders na parang, oy, ganito yung dapat yung ginastos, hindi pwede ganitong ginastos nyo. So meron, it's the COA at that is a constitutionally mandated na power para sa COA, Jessica. Okay, beyond their auditing duties lang. They can actually remind these government agencies and departments. Yes, it's in the power na parang ano yan eh, parang kung magulang mo yan, parang binigyan ka ng baon at sasabihin sa'yo, paano mo ginastos yan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.